Amang Diyos na nagmamahal sa amin at nagpanubay ng aming lakad hanggang sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagmamahal mo sa amin. Hanggang sa oras na ito, hindi niyo po kami pinababayaan o iniiwanan. At tinulungan niyo po kami at nakarating po kami sa oras na ito. Magmula nung naipanganak na muli kami sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig at pagmamahal mo, hanggang sa oras na ito, lumalakad po kami ayon po sa inyong dakilang kalooban. Sa kabila ng maraming pagsubok at pagturusa at kahirapan na dumarating sa aming buhay, nananatili po kami pa rin sa inyong maluwalhating iglesia at nagtitiwala at umaasa kami sa pagsasama mo sa amin at pagpanubay sa amin. Pinakalooban niyo po kami ng itong panibagong taon, 2022. Alam po namin, Panginoon, ito po ay isa pang pagkakataon upang may pahayag namin ang Ebanghelyo sa mga minamahal po namin sa buhay, upang lumago po kami sa pananampalataya at pakakilala sa iyo. Hawakan niyo po ang aming puso at isipan at tulungan niyo po kami. Ipinakatiwala po namin ang aming buong buhay sa inyong dakilang kapangyarihan. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Matthew chapter 14, verse 15. Matthew chapter 14, verse 15. So, magmula verse 15 hanggang 18 po. So, babasahin ko po ito. Magmula verse 15 hanggang verse 18. Nang takip silip na lumapit sa kanya ang mga alagad niya na nagsasabi, "Ilan na lugar ito, lumipas na ang maghapon. Papuntahin mo na ang mga tao sa mga nayon upang makabili sila ng kanilang makakain." Uni, sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi na kailangan umalis pa sila. Bigyan niyo sila ng makakain." At sinabi nila sa kanya, "Meron lamang tayong 5 tinapay at 2 ista." Verse 18, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi niya, "Dalhin niyo rito sa akin." Siguro yung mga bumisita sa probinsya sa itong New Year ay hindi pa umuwi. Kaya mga ilang kapatiran ay hindi po nakakasama ngayon. Kaya pakisama po sa prayer para maayos yung kanilang biyahe sa pag-uwi. Itong nag-umpisa na po year 2022. So,
Parang kahapon lang, parang maiksi lang po yung nakaraan taon, 2021, pero ngayon, 2022. So, sa Korea po, pagpasok sa bagong taon, January 1, yung edad mo ay so nadagdag na yung edad. Hindi katulad po dito, di ba dito, pag tinanong ka ilang taon ka, so medyo mahaba yung sagot, di ba? Coming February, magiging mga 20 ako, o coming June ay magiging 25 ako, ganun po. Pero sa Korea, pagpasok ka sa January 1, so isang taon matanda ka. So, halimbawa si Jonathan, yung anak ko, yung birthday, December 23. December 23 yung birthday. So, pag isinilang ka, 1 year ka na. Yun ang sa Korea, 1 year ka na pag isinilang ka. Kaya after 2 weeks, bagong taon na, di ba? December 23 birthday niya, after 2 weeks, mga January 1, naging 2 years old na siya. 2 taon. So, kaya ganun po yung sistema sa Korea. Kaya sa sistema ng Korea, mas matanda po yung edad ko kaysa dito. Kaya kahapon po, nagulat po ako sa Korean system. 50 na po ako, 50. 50. Hanggang last year, 40 plus. Pero ngayon, 50 na ako po sa Korea. Kaya parang malapit na sa senior. Yung puso ko, bata pa, parang teenager pa, high school pa, pero hindi po maiwasan ganong bagay. Ganon din po yung mga nanay, tatay dito. Yung puso po ninyo, malakas pa, di ba? Dalaga pa, binata pa. Pero yung mata lang, malabo. Yung puso po ay hindi tumatanda yung puso. Katawan lang tumatanda, pero yung puso hindi po tumatanda. Lalo po yung mga espiritu po natin, hindi po siya tumatanda. Katawan lang tumatanda. May bata, may high school, may kabataan, may others, senior, katawan lang katawan. Pero yung ating puso ay hindi ganon. Okay? Hindi ganon. Kaya habang buhay pa tayo sa loob ng itong laman, kasi temporary po itong laman, temporarying bahay. Pansamantalang tirahan. Okay? Pansamantalang tirahan po ito. Kaya mga 70, 80 years yung buhay natin sa loob ng itong katawan. Temporary lang po ito. Habang nananatili po tayo sa loob ng itong katawan, so ano po ang dapat nating gawin? Yung pagkain, yung trabaho, yung pang-sustain. Parang diesel. Di ba kung may sasakyan po, para tumakbo siya, ano po yung kailangan? Yung diesel, gasolina, kailangan. So, para tumakbo siya, kailangan driver, kailangan diesel, dalawa. Kahit full tank yung sasakyan, pero kung walang driver, so, paano? Walang driver. Kahit maraming sasakyan, kahit maraming driver, kahit may driver, pero kung walang diesel,
So, paano tumakbo yung sasakyan? Yung pagkain po natin ay parang diesel. So, araw-araw kumakain tayo. So, parang diesel po yan, gasolina. Energy. So, ang mahalagang tanong, yung takbo natin araw-araw, patungo saan? Saan tayo pupunta? Saan tayo patungo? Okay? Kasi yun po yung lagi inisip po natin bilang isang Kristiyano, bilang isang tao. Bakit nabuhay ako sa mundong ito? Saan ako papunta? Saan ako patungo? Okay? Yun po ang kailangan po natin isipin. Sa katapusan ng isang taon, December 31, January 1, Happy New Year. Anong masaya tayo sa Happy New Year? Anong masaya sa tayo bagong taon? Dahil po sa mga fireworks, doon po tayo masaya. Bakit masaya po tayo sa isang panibagong taon? Okay? Ano pong naghihintay po sa atin sa 2022? Ano po yung plano mo sa 2022? Bakit masaya tayo? Happy New Year. So, kung wala pong ganong resolution, kung wala po tayong ganong mga resolution, panibagong puso, ito yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong gawin sa itong bagong taon, 2022. So, meaningless. Meaningless itong bagong taon, 2022. Kaya tuwing New Year, pagdating sa New Year, so iniisip ko lagi, o panalangin ko po sa Diyos lagi, Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo ng isa pang taon. Ito ay another chance. Salamat po sa pagbibigay sa akin, another chance. Habang buhay pa, may chance pa tayo. Habang buhay pa, may chance pa. May pagkakataon pa. So, para saan? Another chance. Para maligtas yung mga mahal ko sa buhay. Kasi kung patayin ako, wala na akong magagawa. Habang buhay pa, pwede ako mag-evangelize sa kanila. Pwede kong silang kulitin. Habang buhay pa ako, tawag, tapos bisita. Kung may pagkakataon, Bible seminar, imbitaan ulit. Okay? Kaya kulit. Kahit anumang sinasabi nila. Habang buhay pa ako, another chance. Okay? Ano pang chance? Ito po yung panibagong taon, another chance para lumipat tayo sa Diyos. Para maging malapit tayo sa Diyos. Para lumago tayo sa pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Another chance. Okay. Hanggang ngayon, di ba yung ating pamumuhay Kristiyano hanggang ngayon, marami pang kulang. Okay. Maraming bagay na pinagsisihan po natin. Sana hindi ganong dati. Mga tinatawag po ito, regret. Iba po yung meaning, regret, saka yung repentance. Okay? Yung regret, sana ganon ako noon. Mali yung decision ko noon. Dapat hindi ganon yung decision ko noon. Dapat unahin ko ito. Yung regret. Okay, marami po tayong mga regret pagdating sa mga nakalipas na panahon. Pero, this year, another chance. Okay? Hindi ko na uulitin ganong bagay. Tapos, hindi ko na sasayangin yung oras ko sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung oras, di ba? Mahalaga po yung oras. Hindi po natin mabili yung oras sa pera. Okay? Kahit may pera, hindi pwede makabili ng oras. Yung panahon, hindi pwede mabibili sa pera. So,
Binigyan po tayo ng itong oras, yung panibagong taon, kaya hindi pwede sayangin po yung itong oras sa mga bagay na walang kabuluhan, sa mga bagay na hindi mahalaga sa harap ng Diyos. Kaya dahil sa awa ng Diyos, na i-daos po namin yung Young Readers Retreat, New Year Retreat, dito po sa Retreat Center. Yung mga bilang ng umaten sa New Year Retreat ay halos 700. Okay? Yung mga leaders lang po sa Manila region, yung mga Bisaya, Mindanao, hindi po sila nakakasama. Yung mga leaders, pero dito po sa Manila region, so nakasama po. Kaya tayo leaders lang po, pero parang ito po yung mga exercise para sa this year summer retreat. Kaya yung slogan po ay enlarge the territory of the gospel. Palawakin ang nasasakupan ng ebanghelyo. Okay. So, palawakin. Yung boundary, yung ating boundary ng ating evangelism ay dapat palawakin. Dito po, kaya yung isi-share ko po sa iyo ngayon ay isang topic po ay na-share ko po sa mga leader last New Year Retreat. Pero mayroon pong bahagi na gusto ko rin i-share po sa mga kapatiran. Yung mga nanonood po ba kayo ng live stream ng sermon, New Year Retreat? Nanonood po ba kayo? So baka maingay sa bahay. Kaya nasa Facebook, nasa YouTube, lahat ng mga sermon, general fellowship. Kaya personally, so manonood po kayo ng lahat ng session, 4 na session sa New Year Retreat, 4 na session, tapos yung general fellowship. So napakaganda po yung topic, saka yung sharing, presentation ng mga churches. Okay? Ngayon po, so Matthew chapter 14, verse 15 to 18, nabasa po natin. So maraming tao ay naktipon at nakinig ng salita ni Jesus. Maraming tao. Ang bilang po ay yung lalaki lang patas ng 20 ay 5,000, 5,000. Kaya parang summer retreat, ganun po. Kaya kung may ganung gathering, ang pinakamahalagang bagay ay pagkain. Di ba? Kung may gathering, fellowship, so 1 day, 2 days, 3 days, ang mahalaga po doon ay pagkain. Kaya sa nakaraan New Year Retreat, so maraming task, pero isa sa mga pinakamahalagang task ay food, pagkain. Kaya yung mga nanay, may Tanawan Church Mothers Group, di ba, nagluto po kayo ng dinner sa unang araw. Kasi kung walang pagkain, mahirap. Kaya 6 meal. Kaya yung mga nanay po nagsakripisyo. Magmula ng madaling araw, nakita ko 2 a.m. Nagumpisa na sila ng luto para sa almusal, 2 a.m. Mahalaga po yung pagkain. Kaya ganoon din po sa panahon po nila. So verse 15, babasahin ko po, nang tatakip silim na lumapit sa kanya ang mga alagad. Ilang na lugar ito at lumipas na ang maghapon. Papuntahin mo na ang mga tao sa mga nayon upang makabili sila ng kanilang makakain. So,
Malapit na yung gabi, evening approach. So, gutom na, kailangan maghapon sila, kailangan kumain. Ang problema, wala silang pagkain. Tapos, ilang na lugar ito, remote area, malayo sa bayan. Walang kainan, walang sari-sari store. So, sabi po ng alagad kay Jesus, papuntahin muna yung mga tao sa mga nayon. Okay? So, papuntahin mo sila sa bayan. Sa bayan, nayon, may pagkain para makabili sila ng pagkain doon. So, buy themselves some food. Makabili sila ng kanilang makakain. Verse 16 po, uni sinabi ni Jesus sa kanila, hindi na kailangan umalis pa sila, bigyan nyo sila ng makakain. Anong sinabi ni Jesus? Hindi na kailangan. Kayo na lang magbigay ng pagkain sa kanila. Ang problema, so walang pagkain. Walang pagkain. Ano lang meron? 5 tinapay, 2 ista. 5 tinapay, 2 ista. Ilang tao? 5,000. Dito? 22. Ang mga kumain ay may 5,000 lalaki. 5,000 lalaki, bukod pa sa mga babae, sa mga bata. 5,000 tao. Pero yung pagkain, 2 ista, 5 tinapay. So, paano? Di ba? Yung problema natin, sobrang laki yung problema. O yung task natin, sobrang laki yung task natin. Yung sitwasyon ay, mahirap talaga yung sitwasyon. 5,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pero yung sitwasyon natin ngayon, yung mga nasa atin, 5 tinapay, 2 ista. Habang pinagbubulay-bulay ko yung salitang ito, 5 tinapay, 2 ista. Tama, parang ganito yung buhay natin. Kawawa. Lagi po tayong kulang. Kontento po ba kayo sa buhay ninyo o kulang? Kulang. Kulang sa budget, kulang sa oras. Okay. Kulang sa budget, kulang sa oras. Parang sitwasyon po nila, yung kanilang pagkain, 5 pirasong tinapay, saka 2 istang, 2 tilapia. Good for how many person ito? Good for how many person? Mga 2 to 3. O pag malakas kumain, 1 lang. So, paano? 5,000 lalaki. Di ba wala tayong magagawa? Anong magagawa natin sa ganitong sitwasyon? Kung wala si Jesus dito, walang solusyon. Sa mga problema po natin sa buhay, kung tayo-tayo lang maghanap ng paraan, kung ako lang maghanap ng paraan, walang solusyon. Okay. Sa buong buhay, nahirapan po tayo sa mga kahirapan, sakit sa katawan, kulang, hanggang mamatay. Hindi po ganito yung plano ng Diyos sa ating buhay. Sinabi ng Diyos sa atin, sinabi ni Jesus, okay, sinabi ni Jesus, bago po siya umakyat sa langit, humayo ka sa buong salibutan. Humayo ka sa buong salibutan at ipang-aral mo ang Ebanghelyo sa lahat ng mga nilikha. Yun po yung utos ni Jesus sa atin. Humayo ka sa buong salibutan. Humayo ka sa buong
barangay. Humayo ka sa buong family mo. Ipangaral mo ang ebanghelyo sa kanila. Pero ano po yung sitwasyon po natin? Ano po yung sitwasyon natin? Panginoon, wala akong oras. Wala akong oras. Saka yung kulang budget. Para pumunta po tayo sa kanila, kailangan yung budget, di ba? Transportation, kahit tumawag, okay? Kailangan panluod, pangbili ng regalo. Nung nag-counseling po ako sa isang lalaki, sinabi po niya sa akin, Pastor, kung Biblia ay salita ng Diyos, kung ito ay salita ng Diyos, bakit ibinebenta nila ito? Akala niya, dapat libre ito, libre. Kung ito ay salita ng Diyos, dapat libre ibigay. Ano sa tingin niyo? Pwede ito libre? Kung libre ito, anong mangyayari? Kaya sinabi ko sa kanya, nagtanong din ako sa kanya, yung tubig, bakit binibenta nila yung tubig? Libre lang yan, di ba? Libre lang sa dagat, sa ilog. Bakit binibenta nila yung tubig? Nag-isip-isip siya. Yung binabayaran po natin, yung halaga ng tubig, mga bottled water, yun talaga yung halaga ng tubig? Hindi po yung tubig mismo libre. Pero bakit binabayaran po natin yung tubig? Yun po yung labor. Saka yung mga pang-materialist, plastic. Tapos yung transportation. Kahit libre yung tubig, pero may expenses sa transportation, yung mga labor, yung mga tao, kumukuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Paano yung kanilang yung mga labor? Kaya may bayad sa tubig, may bayad. Yung bigas, bakit binibenta po nila yung bigas? Yung bigas ba, di ba, galing sa Diyos? Galing sa lupa po yan, galing sa lupa. Pero, yung 1 kilo bigas, 1 kilong bigas, mga 50 pesos, yung 50 pesos, hindi po yung halaga ng bigas. Yung bigas mismo ay galing sa Diyos. Ang Diyos po ang nagpapalaki ng bigas. Nagpapalaki ng palay. Ang Diyos po ang nagpapalaki ng palay sa palayan. Pero yung binabayaran po natin sa bigas ay para sa magsasaka. Labor po yan, labor. Labor. Yung isda. Okay? Yung isda po ay galing sa Diyos. Ang Diyos po ang nagpalaki ng mga isda. Pero yung labor, yung Bible, ganun din po. Yung halaga ng paper, tapos yung mga printing, yung ink, yung presyo ng ink, saka yung mga transportation. Kahit libre po yung salita ng Diyos, saka yung salvation, libre, walang bayad. Salvation, by grace. Pero, ano po yung kailangan doon? Kailangan po, sakripisyo ng mga Kristiyano. Okay. Kung walang sakripisyo, walang maliligtas. So, dito po, may problema sila, walang pagkain. Okay? Tapos yung kanilang budget, konti lang yung kanilang budget. So, limang tinapay, 2 isda. Ano ba ang solusyon? Paano masolusyonan yung problema mo ito? So, yung mga kapatid dito, yung sitwasyon po nila ay lagi nangyayari sa atin. Sana tingnan po natin, makita po natin yung connection. Yung sitwasyon po dito, yung problema nila,
saka yung problema natin araw-araw, the same problema. The same. Na parehong problema. Maraming kailangan. Okay? Para kumain 5,000 lalaki, makano po yung kailangan sa tingin nyo? 5,000. Okay? 5,000 lalaki para kumain sila, makano po yung kailangan? Di ba? Kailangan, malaking budget. Pero yung income ko, pero yung sitwasyon ko, konti lang. Malaking gap sa pagitan ng needs saka yung sitwasyon ko. Paano masolusyonal yung itong problema ko? Kaya dito po na involve si Hesus Kristo. Verse 17. Sinabi nila sa kanya, merong 5 tayong tinapay at 2 ista. Verse 18. Dahil nyo na dito sa akin. Anong mensahe po dito? Anong lesson dito? Sinabi ni Jesus, dalhin dito sa akin ang nasa iyo. Ang nasa iyo, alam ko na na konti lang nasa iyo. Pero, gagamitin ko yan. Yung mga konting bagay na nasa iyo, dalhin dito. Dito po kailangan po natin mag-decide. Okay. Mayroon pong isang halimbawa sa itong storya. Unang Hari, chapter 17. Unang Hari, pupunta po tayo sa Unang Hari. Chapter 17. Verse 8. Babasahin ko po, at ang salita ng Panginoon na dumating sa kanya. Bumangon ka, pumaroon ka sa Sarepta na sakop ng Sidon at manirahan ka roon. Aking iutusan ng isang balong babae roon na pakainin ka. Kaya't bumangon siya at pumunta sa Sarepta. Nang siya ay dumating sa pintuhan ng lunsod, naroon ang isang babaeng balo na namulot ng mga patpat. Kanyang itinawag siya. Sinabi, dalhan mo ako ng konting tubig sa isang sisidlan upang ako ay makainom. Nang siya ay pumunta upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, so, dalhin mo ako ng isang pirasong tinapay. So, si Elias po ito, si Elias, ay pumunta sa isang lunsod, sakop ng Sidon. Ito po yung nasa panahon sila ng tagutom, walang pagkain sa buong lupa, walang pagkain. Parang COVID situation, okay? Di ba habang tumatagal po yung sitwasyon ng COVID, di ba mahirap talaga yung hanap buhay. Okay? Walang trabaho. Tapos, ubos na rin yung budget ng gobyerno. Okay? Kaya hindi po ganun kadaming, kaya konti lang po yung mga ayuda galing sa government.
Kaya kailangan, mahirapan tayo talaga sa mga hanap buhay. So may tagutom po sila, kaya isinugo ng Diyos si Elias sa isang babaeng balo, okay, na may anak. Pakainin mo sila. Pakainin ka nila. Okay. Yung isang babaeng balo, mayaman po siya. Tingnan niyo po dito. Isang balong babae doon na pakainin ka. Yung babaeng balong babae, mayaman po siya? Hindi po siya mayaman. Hindi po siya mayaman. Tingnan po natin. Verse 12. Sinabi niya, kung paano ang Panginoong mong Diyos ay buhay, ako ay walang nalutong anuman. Wala akong nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon, ako ay namumulot ng ilang papat upang ako ay makauwi, ihanda iyon para sa akin at aking anak upang aming makain yon bago kami mamatay. Mayaman po sila, mayaman, itong balong babae. Hindi po siya mayaman. Ito po yung last, okay? Konting langis lang, isang dakot ng harina. Konti, yung handful, flowers. Isang dakot na harina sa tapayan. Konti. Konting langis. Kaya ito po yung pangluto ng huling pakain. Lulutuin namin ito. Okay. Ihanda yon para sa akin, para sa aking anak. Kakain kami at mamamatay kami. Last meal. Last. Okay. Hindi po siya mayaman. Anong plano ng Diyos? Bakit isinugo ng Diyos si Elias sa itong isang napakahirap na balong babae? Anong plano siya? Anong plano? Sa ating isip, dapat suguin ng Diyos si Elias sa isang mayaman para doon kumain. May pagkain doon sa mga mayaman. Yun po yung common sense. Yun po yung paraan ng mga tao. Anong plano? Mahirap maintindihan yung plano ng Diyos minsan. Mahirap maintindihan. Pahirap ako. Okay. Bakit hindi niya ako tinutulungan? Yung ganitong utos ng Diyos, mahirap maintindihan. Kung kayo po ay babaeng balo ito, yung mga nanay dito. Kung kayo po ay babaeng balo, tapos may bisita sa iyo, may konting pagkain na titira sa iyo, yung para sa iyo, para sa family, yung last po yan. Pero sinabi ng bisita sa iyo, dali mo rito. Ako muna kakain. Anong sasabihin natin? Grabe ka. Grabe ang sinabi mo. Hindi mo alam, wala kang idea kung gaano kahirap kami. Wala kaming pagkain. Ito yung pinaka-last. Hinihingi mo pa ito para sa iyo? Paano yung anak ko? Wala kaming pagkain. Anong sasabihin natin? Okay. Ganito po yung utos ng Diyos. Dalhin dito. Yung mga 5 tinapay, 2 isda na sa iyo, yung mga isang dakot na harina, saka yung konting langis, iluto mo, ako muna. Ako muna iluto mo. Pagkatapos, ikaw at anak mo. Number 1. Dito po, lumalabas kung sino po yung number 1 sa akin. Alam niyo po ba, gusto ng Diyos makita sa atin kung sino ba yung number 1. Anak ba, number 1?
O asawa ba, number one? O magulang ba, number one? Yung trabaho ba, number one? O pag-aaral ba, number one? Gusto ng Diyos malaman kung sino ang number one sa ating puso. Pag maayos po yung sitwasyon, mahirap malaman kung sino yung number one. Pero pagdating sa mga problema, kahirapan, pag nasa hirap na sitwasyon po tayo, doon po lumalabas kung sino ang number one. Dito, verse 13, sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Humayo ka. Gawin mo ang inyong sinabi, unid, igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos, dalhin mo dito sa akin. Saka, gumawa na para sa iyo at sa iyong anak. Ano, tatanggapin po ba natin ito? Igawa muna ako. Ako muna. Diyos muna. Hanapin muna ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Unahin mo muna ang gawain ng Diyos. Unahin mo muna yung kalooban ng Diyos. Meron po tayong maraming plano. Ganun po yung buhay natin hanggang ngayon. Marami po tayong yung ganitong mga plano. Pag-aaral, plano sa pag-aaral, plano sa mga trabaho, ganito, papalaki yung mga anak ko. Plano din po tayo sa mga pagpapalaki ng mga anak. Hanggang ngayon. Pero sa Biblia po, nakita po natin ang plano ng Diyos. Okay? Plano ng Diyos. Huwag po natin gamitin ang Diyos para sa akin. Huwag po natin gamitin ang Diyos para sa aking sarili. Ang Diyos po ba, yung position ng Diyos ay pag may problema tayo, ang Diyos pa yung repair, parang mga mekaniko siya, mekaniko ang Diyos? Mekaniko ba ang Diyos? Pag may problema, pag may sira, tinatawag yung mekaniko. Ang Diyos po ba yung mga doktor? Pag may sakit, pupunta tayo sa doktor para gumaling. Ang Diyos po ba yung manggagamot? Huwag natin gamitin ang Diyos para sa aking sarili. Pag may problema, ang Diyos po ba yung solution maker? Hindi po. Dapat tayo po ay gagamitin ng Diyos. Dapat tayo po ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang kalooban. Hindi po dapat gamitin po natin ang Diyos para sa aking kalooban. Meron po tayong mga plano, ganito. Tapos prayer naman tayo sa Diyos. Sana maayos yung plano ko. Sana. Ginagamit po natin ang Diyos para sa aking plano, para sa aking pangarap. Sana maayos yung mga pag-aaral ko, mga trabaho ko, mga malakas yung katawan, ganito sana. Samantalang walang pakialam sa plano ng Diyos. Ano ang gusto niya sa akin? Anong plano niya sa akin? Kaya ganito po yung mga sitwasyon. Huwag kang matakot, humayo ka, yung ating prayer. Sa ganitong sitwasyon, yung prayer po ng prayer ng maraming tao, pag walang pagkain. Ano pong prayer? Sana, pagkalooban niyo po kami ng pagkain. Pero ang utos ng Diyos through Elias ay iba. Okay? Testing po ito. Testing. Yung subok po ito, testing. Anong testing po ito? Igawa mo muna ako. Igawa mo muna ako ng munting tinapay at dalhin mo dito sa akin. Pagkatapos, saka. Okay? Saka.
Nung nag-aaral po ng Tagalog, akala ko ito, tsaka, ano ba yung tamang? Tsaka o saka? Pag narinig ko, tsaka na lang, tsaka, anong meaning? Tsaka na lang. And then, di ba? And then, tsaka. And then, saka. Kaya nalilito po ako noon. Okay? Yung mga young generation ngayon, mas gusto nila, and then. Mas mahilig sila sa English. And then, tsaka na lang. Anong tsaka? Pero very useful. Very useful Tagalog. Very useful. Tsaka na lang. O ngayon, later. Tsaka na lang. Tsaka. Sino po yung una? Sino po yung tsaka? Okay? Ako muna. Diyos muna. So, unahin po natin muna ang Diyos. Pag busy po tayo sa maraming trabaho, pag busy po kayo sa pag-aaral, ito po yung laging i-remind natin. Yung pag-aaral ko, yung trabaho ko ngayon, para kanino? Para kanino? Yung pag-aaral ko ngayon, para kanino? Para sa future ko ba o para sa Diyos pa? Yung trabaho ko ngayon, para kanino? Para sa akin at aking pamilya lamang ba o para sa Diyos? Isipin po natin yung tanong po ito. Para mas malinaw, para hindi po tayo maligaw sa tamang daan. Huwag kang matakot. Kasi alam naman ng Diyos na may takot po tayo. Natatakot po tayo sa mga problema. Okay, takot. Kasi mahirap. Verse 8:14. Sa pagkaganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng hari na ay hindi makukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw na lupa. Ito po yung promise. Ang tapayan ng harina ay hindi makukulang. Banga ng langis man ay maubusan hanggang sa araw ng magpaulan ng Panginoon sa ibabang lupa. Dahil sa panahon po nila, walang ulan, kaya tagutom, walang ulan, tagutom. Ito po yung promise ng Diyos. So, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Kung ganon, idadagdag sa iyo lahat ng mga kailangan mo. Yun po yung promise ng Diyos. Promise. Ano po yung una? Yung iniisip po natin, sana, idadak muna sa akin. Bless muna. Bless muna sa akin. Kung okay na, ibibigay ko sa iyo, Panginoon. Yun ang deal natin. Kadalasan po yung deal po natin, yung ating prayer, minsan deal sa Diyos. Kung ganito, kung tulungan mo ako, Panginoon, ganito ako gagawin para sa iyo. Mga deal. Kung hindi. So, ayaw ko rin. Tinitimbang po nila yung sitwasyon. Kung okay yung sitwasyon, gagawin ko. Pero kung hindi okay, so mahirap. Wala akong magagawa. Ang ginawa ng balong babae, ano po yung ginawa ng balong babae? Siya ay humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. At ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Okay? Yung mga kapatiran, okay? Yung sitwasyon po ng itong balong babae, saka yung sitwasyon po natin, the same sitwasyon. Okay? Yung sitwasyon po ng itong balong babae, saka yung sitwasyon po natin, the same. Nahirapan din po
tayo sa iba't ibang uri ng kulang. Pero hinihingi ng Diyos sa ating lagi. Hinihingi ng Diyos sa ating lagi, igawa mo muna ako. Unahin mo muna ako. Bigyan mo ako ng puso mo, bigyan mo ako ng yung oras mo, saka yung mga 5 tinapay na sa iyo, 2 isda na sa iyo, dalhin dito sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Yun po ang hinihinin ng Diyos sa akin lagi. Dalhin dito. Yung ating katiwiran minsan, yung katiwiran po natin, may puso ako, may puso. Yung pera lang wala. Pero mayroon akong puso. Pero oras lang wala, oras. Pero sa Biblia po, kung may puso, maghanap ng paraan. Kung may puso, gagawa ng oras. Kung may puso, gagawa ng paraan kahit papaano. Yun po yung tinatawag na kusang loob. Kusang loob. Pumunta po tayo sa Unang Kronika, chapter 29. Unang Kronika, chapter 29. Uh, 28 verse 20 muna. Chapter 28 verse 20. Sinabi pa ni David kay Solomon na kanyang anak, magpakalakas at magpakatapang ka, at kumilos ka. Huwag kang matakot o manlupay-pay man, sapagkat ang Panginoong Diyos na aking Diyos ay sumasa inyo. Hindi kanya bibiguin o pababayaan man hanggang sa ang lahat ng gawain sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay matapos. Sabi ni David sa kanyang anak Solomon. Si David tatay, Solomon anak. Okay? Si Solomon po ay nagtayo ng templo. Si Solomon nagtayo ng templo. Si David po, gusto rin po niyang magtayo ng templo, pero hindi po siya hinahayaan ng Diyos na magtayo ng templo dahil sa kamay ni David, maraming dugo. Maraming namatay sa kamay ni David. Kahit kalaban laban ng mga Israelita, maraming kalaban ng mga Israelita ay namatay sa kamay ni David. Kaya, hindi po hinahayaan ng Diyos siya magtayo ng templo. Kaya si Solomon ang nagtayo ng templo. Ang ginawa ni David ay mga materialist. Materialist ay siya po ang gumawa. Materialist. Kaya ito po yung parang encouraging ni David kay Solomon. Magpakalakas ka. Okay? Be strong. Be strong, courageous, and do the work. Magpakalakas ka, magpakatapang ka, kumilos ka, kumilos. Huwag kang matakot, manlupay-pay man, sapagkat ang Diyos, ang Panginoong Diyos, aking Diyos, ay sumasa inyo, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. So, huwag kang matakot. Kumilos ka. Kumilos ka. Chapter 29. Chapter 29, verse 3. Bukod dito, bilang karagdagan sa lahat ng aking ibinigay para sa bahay ng aking Diyos, may pag-aaring akong ginto at pilak dahil sa aking pagmamalasaki sa bahay ng aking Diyos, ibinibigay ko ito sa banal na bahay. 3,000 talentong ginto mula sa Ophir, 7,000 talentong dalisay na pilak upang ibalo sa mga dingding ng kusali. Ginto na ukol sa mga bagay na ginto
pilak na ukol sa mga bagay na pilak, at sa lahat ng sari-saring gawain ng nagagawin ng mga kamay ng mga manggagawa. Okay. So, ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sino ngayon ang naghahandog ng kusa upang italaga ang sarili sa Panginoon sa araw na ito? Okay. So, si David muna. So, tuwang-tuwa siya dahil meron siyang pagkakataon. Kahit hindi siya makakatakpo tayo ng bahay ng Diyos, templo, pero may chance po siya. Materialist. Sige. Ipa-prepare ko lahat ng materialis. Kasi sa construction po, ano po yung mahalaga sa construction? Yung mga plano ginawa ng mga architect ay dapat kailangan. Tapos, kung meron na yung plano, yung architect drawing, kailangan po yung materialis. Ang budget po doon. Kaya si David po naghandog ng maraming bagay para sa tempulong ito. Tapos ang tanong po ni David, sino ngayon? Sino? Okay. Sino ang sasama? Sino ang sasali sa itong pagbibigay ng handog? Sino? Naghahandog ng kusa. Hindi po pinipilit. Hindi po niya pinipilit yung mga tao, magbigay, hindi ko Sino may kusang loob na magbigay sa Diyos? Yung kusang loob, hindi po basta-basta ibinibigay ng Diyos sa atin yung kusang loob. Dalawa po yung kailangan sa kusang loob, dalawa. Yung kusang, sa English, di ba, willing. Okay? Willing. Kung may kusang loob, gagawa ng paraan. Tama po ba? Kung may kusang loob, gagawa ng paraan. Okay? Kung walang kusang loob, anong gagawa? Anong gagawin? Gagawa ng dahilan. Okay? Gagawa ng dahilan kung walang kusang loob. Kaya chine-check po natin lagi ito. Meron po akong narinig ng yung sinasabi ng ilang kabataan. Sa group chat ng kabataan, may Bible reading sharing. Okay? May Bible reading sharing. Kaya pinopost po nila yung kung saan binabasa po nila. Okay? Encouraging, isa sa mga encouraging sa mga kabataan. Okay? Meron pong mga kabataan na ayaw sumali doon. Yung kanilang katuwiran, okay? Ayaw ko ganun. Dapat, Bible reading, kusang loob. Ayaw ko magbasa ng Biblia para lang makita ng iba. Ayaw ko magbasa ng Biblia para lang makita ng iba. Tama po yung kanilang katuwiran. Okay? Yung pagbabasa po natin ng Biblia, hindi para makita ng iba. Okay? Pero, may tanong po ako sa kanila. Tama yung sinasabi mo, hindi dapat magbasa ng Biblia para lang makita ng iba. Ang tanong ko sa iyo, nagbabasa ka ng Bible? Nagbabasa ka ng Bible? Wala silang kusang loob. Katuwiran lang ginagawa. Wala silang kusang loob. Hindi sila nagpabasa ng Biblia, ginagawa lang yung katuwiran. Bakit walang kusang loob? Dalawa po. Thankful mind. Sa ibang salita, okay? Thankful mind. Okay. Bilang isang taong tumanggap ng biyaya,
Okay? Meron din po yung puso na paano isusukuli sa lahat niyang kabutihan sa akin. Ano ang isusukuli sa Diyos? Isusukuli. Ano ang isusukuli sa Diyos sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ito po yung tamang puso bilang isang tumanggap ng biyaya. Umibig siya sa akin, so umiibig naman ako sa Kanya. Bilang isang taong umiibig sa Diyos, siyempre may willing, ano ang gagawin ko para sa Diyos? Kahit walang nag-autos sa akin, kahit hindi ako inuutusan ng Diyos, dapat mong gawin ito, huwag mong gawin yan, bawal yan, kahit walang nagsabi sa akin, meron pong kusang loob na gusto kong sumunod sa Kanyang kalooban. Thankful mind. Pangalawa, trust. Sabi ni David sa kanyang anak Solomon, huwag kang matakot. Hindi kanya bibiguin. Hindi kanya pababayaan. Magtiwala ka. Magtiwala ka. Huwag kang matakot. 5 tinapay, 2 isda, dalhin dito. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Ako ang bahala sa iyo, kaya yung mga konting bagay na sa iyo, dalhin mo dito. Huwag kang mag-alala. Huwag mong sabihin na, wala akong makakain. Kung wala akong itong 5 tinapay, 2 isda, anong kakainin ko? Huwag mong sabihin ganun, dalhin dito, yung mga nasa iyo. Ako ang bahala sa iyo. Yung mga isang dakot ng harina, saka yung konting langis, iluto mo muna ako ng konting tinapay. Dalhin dito. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Trust. Kung wala ito, mahirap. Mahirap. Itong dalawa. Kaya nag-encourage po si David, sino? Who is willing to consecrate himself today to the Lord? Sino? Sino ang sasali? Sino ang sasama sa itong kusang handog sa Panginoon? Sinong sasama? Yun po yung challenging message ni David. So, chapter 29, verse 6. Nang makagayoy, nagbigay ng mga kusang loob na handog ang mga puno ng mga sambahayan ng mga ninuno, ganun din ang mga pinuno ng mga lipin ng Israel, ang mga punong kawal ng mga libo-libo, daan-daan pare ang mga tagapamahala sa gawain ng hari. Yung mga leaders muna nagbigay ng kusang loob. Verse 9. Pagkatapos, nagalak ang bayan, sapagkat ang mga ito'y kusang loob na naghandog, sapagkat sila ay may dalisay na puso na kusang naghandog sa Panginoon at si Haring David ay labis na nagalak. Masaya sila. Masaya. Alam mo ba, yung kusang loob, doon sa kusang loob, may kagalakan. Kusang loob. Hindi sila pinipilit. Si Pablo, anong sabi ni Apostle Pablo? Okay? Anong sabi ni Apostle Pablo? So, alam po natin kung paano siya namatay. Okay? Si Pablo, titingnan po natin sa galit kung gaano kahalayo yung biyahe niya sa mission.
So, nakikita niyo po ba ito? So, ito po yung unang mission trip. Ito po yung Jerusalem. Okay? Ito po ay Jerusalem. Dito po ay Antioch Church. Ito po yung mission center, Antioch Church. Tapos yung unang mission trip ay ganito. Unang mission trip. Halos 2,000 kilometers. Okay. Tapos yung 2 taon ang biyahe niya, 2 taon, mission trip. Kasi sa sa Aklat ng Gawa, sa unang bahagi ay evangelism yung nila sa Jerusalem muna. Jerusalem. Sabi ni Jesus, di ba, magiging saksi kayo sa Jerusalem at buong Judea, Samaria, at hanggang sa kadulo-duluhan ng bahagi ng lupa. Kaya, Jerusalem muna. Tapos, Samaria. Pero, ipinahayag ng Diyos, ipinahayag po ni Apostle Pablo sa Bernabe, hindi lamang sa Hudyo. Hindi lamang para sa Hudyo, pati para sa mga Gentile. Kaya ito po yung unang trip, mission trip. Lakad lang sila, tapos nagbarko sila, kaya 2 years matagal. Tapos pangalawang trip, dito muna sila, yung mga follow-up muna, tapos yung una, yung plano ni Pablo, dito sa Asia muna, pero nakita po niya sa isang yung panaginip na isang tao taga Macedonia ay mga tumawak. Okay? Tumawid kayo dito, tulungan kami dito, iligtas niyo kami dito. Nakita po ni Apostol Pablo isang tao taga Macedonia, kaya yun po ay tumawid po dito. Kaya Philippian Church, Thessalonica Church, tapos Corinthian Church. Ito, yung second trip, ganito po. Second trip. 3 taon at kalahati. Mas malayo, 5,600 kilometers biyahe. 3 taon at kalahati. Ito yung pangatlong mission trip. Dito, simula Antioch, tapos halos yung mga follow-up. Tapos dito po sa Efeso, okay, matagal, Efeso. Tapos, yung biyahe po ni Pablo patungo sa Roma, sa Roma. Kaya dito po sa Roma, namatay si Apostol Pablo. Okay. Si Apostol Pablo. Bago po siya namatay, bago po siya dinakip sa Jerusalem, so ano pong sinabi niya sa mga Israelite, mga Hudyo? Gawa chapter 21. Gawa chapter 21, verse 13. Gawa chapter 21, verse 13.
Kaya sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nagiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang kapusin, kundi mamatay din naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kasi sinabi ng mga alagad, sinabi ng mga alagad ni Apostol Pablo na huwag kayo pumasok sa Jerusalem. Papatayin ka nila. Hinihintay ka nila, gagapusin ka nila at papatayin ka nila. Huwag kang umahon sa Jerusalem. Huwag kang umahon patungo sa Jerusalem. Pero sabi ni Apostol Pablo, huwag kang mag-iyak. No? Handa akong mamatay. Okay. Anong uri ng puso ito? Handa akong mamatay. Ito po yung kusang loob. I'm ready to die. Handa akong mamatay para sa pangalan ng Panginoon. Okay. Yung mga kapatiran, kamusta ba yung ating puso? Mayroon po ba tayong willing, yung kusang loob? Mayroon pa ba tayong ganitong puso? Meron po tayong testimony. Si Jesus, ano po yung testimony po natin? Namatay si Jesus para sa akin. At lahat ng kasalanan ko ay natubos na. Makakapasok ako sa langit. Meron akong pag-asa. Meron po tayong ganong testimony, di ba? Meron po tayong second birthday, araw ng kaligtasan. Ganon din po si Apostol Pablo. Kung saan man siya pumunta, isinare po niya sa mga tao yung kanyang testimony. Kung paano siya naligtas. Tapos, ini-evangelize, ipinangaral po niya tungkol kay Jesus. Yung ebanghelyo sa mga tao. The same. Pero yung ating puso, handa ba tayo mamatay para sa Diyos? Kamusta po yung mga kapatiran? Ito po yung para din sa aking sarili, tinatanong ko rin aking sarili minsan. Tinatanong ko yung aking sarili, handa ka na ba mamatay para sa Diyos? O sa testimony lang, magandang testimony, ganito naligtas ako, may pag-asa ako. Pero pagdating sa mga persecution, pagdating sa yung mga pagturusa, tago-tago lang, tago-tago. Tinatanong ko rin po yung aking sarili, handa ka ba? Handa ka ba humarap sa mga pagturusa? Konting hirap, soko agad. Mga batang Kristiyano, ganun pa rin yung mga batang Kristiyano. Kaya habang tumatagal po tayo sa ating pamumuhay, dapat tularan po natin si Apostol Pablo. Yung pinakaunang missionary sa buong salibutan, pinakaunang missionary si Hesus Kristo. Isinugo siya ng Diyos. Iniwanan po niya yung kanyang position sa langit at bumaba dito sa lupa at namatay siya sa cross. Nagampanan po niya, natupad po niya yung kanyang ministry, mission. Namatay siya sa cross. Pagkatapos, isinugo po ni Jesus yung mga alagad, 12 disciples sa buong mundo. Sila po ay nagumpisa hanggang ngayon. Juan chapter 12, verse 24. Juan chapter 12, verse 24.
Katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-isa. Ngunit kung ito ay mamatay at nagbubunga ng marami. Ito po ay isang, yung madaling maintindihan po natin ito. Okay? Isang butil ng trigo mahulog sa lupa at mamatay. Kung mamatay, maraming bunga. Kung manatili nag-iisa, kung ayaw mamatay, walang bunga. Ano po yung bunga? Anong uri ng bunga? Yung bunga ng salvation. Kung mamatay ako, kung mag-sacrifice ako, so makikita mo yung mga bunga. Ano po yung bunga? Maliligtas ang mahal mo sa buhay. Yun po ang bunga. Makikita mo ang mahal mo sa buhay ay maliligtas. Ano pa po yung bunga? Okay. So, lumalago tayo sa pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Yun po yung bunga ng kamatayan. Willing. Okay. So, ngayon po, bago matapos, ito po yung unang John chapter 8, verse 29. John chapter 8, verse 29. John chapter 8, verse 29. So, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinababayaan nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Ito po ay napakagandang promise ng Diyos. Siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Kung may kasama po tayo, hindi po tayo natatakot. Kung may kasama. Pero kung walang kasama, so doon po natatakot po tayo kung walang kasama. Kahit anong mangyayari, kung may kasama sa atin. Sino po yung kasama? Kung may visitation po ako, kung bumisita po ako sa mga kapatiran, minsan ako lang nag-isa. Okay? Pag nakita po nila na nag-isa lang ako, yung tanong po ng mga kapatiran, sino po ang kasama mo? Sino po ang kasama? Sinasabi ko sa kanila, meron akong kasama. Sino po yung kasama ko? Ang Diyos. Ang Diyos yung kasama ko lagi. Ito po yung promise. Hindi po niya sinusugo po tayo, tapos hindi po niya sinasabi na, ikaw ang bahala. Okay. Ikaw ang bahala. Okay. Hindi po ganun sinasabi ng nagsugo sa atin. Ang Diyos na nagsugo sa atin, lagi nag-aalaga sa atin. Okay. Minamastan po niya tayo lagi, namomonitor po niya tayo lagi. Kung may problema tayo, so handa po siyang tumulong. Okay. Yung mata ng Diyos ay lagi nasa atin, yung mata ng Diyos. May promise ng Diyos, di ba? Sa awit chapter 20, 23. Okay? Kahit lumalakat man sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil ang Diyos ay kasama ko. Ang Diyos ay kasama ko.
So, titingnan po natin ito po yung mahalagang verse. So, Awit chapter 23. Magbula verse 1. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako makukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingaan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako ay lumakas sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang inyong pamalo at ang inyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Okay. Verse 6. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako ay manirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Wala akong katatakutan. Hindi ako natatakot dahil ikaw ay kasama ko. Sino po yung kawawa? Yung mga walang kasama sa buhay, sila po yung kawawa. Sino po yung kasama? Sino po yung kasama nyo sa buhay? Yung barakada? Yung tropa mo? Minsan, family din, hindi nila naintindihan yung puso. Yung mga kamag-anak, hindi po nila naintindihan yung puso. Pero ang Diyos ay tumitingin sa ating puso, gumagabay sa ating puso, hindi po niya tayo iniiwanan. Hindi po niya tayo iniiwanan o pinababayaan. Kaya tinatanong niya po tayo ngayon, sino ang hahayo para sa akin? Sino ang hahayo para sa akin? Sino ang magpapahayag ng ebanghelyo sa kanila? Ano po yung sasagot? Ano po ang sasabihin po natin sa Diyos? Suguin mo siya? Suguin mo ako. Okay. Suguin mo ako. Kaya ngayon po, pinag-usapan po natin tungkol sa mga ilang verses, lalo po yung mga himala ni Jesus. Pinakain ni Jesus 5,000 lalaki sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Ganon din po ang nangyayari sa ating panahon. Kaya, yung mga nasa atin, kahit maliit lang, okay. Yung puso muna, saka yung mga nasa atin materialis, yung materialis, ito ay gagamitin ng Diyos. Konti lang ito, pero kung ialay po natin ito sa Diyos, ihandog po ito sa Diyos, gagamitin po ng Diyos yan. Gagamitin. Makikita po natin yung dakilang gawa ng Panginoon sa pamagitan ng ating kusang handog sa Diyos. Okay, let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa mensahe na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng mapagbigay na puso. Nawa unahin po namin ang gawain mo at plano mo at kalooban mo, Panginoon. At makikita nawa yung dakilang pakilos ng Diyos sa aming buhay. Itong panibagong taon, 2022, mauna po kayo kumilos sa lahat ng mga plano namin sa inyong pangalan. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maipahayag ang ebanghelyo, mas maraming kaluluwa at itayo ang mga kapatiran sa ibabaw ng katotohanan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.